mahina po. Kamusta po ba mga anak ng Diyos? Mabuting mabuti po. Amen po ba? Amen. Napagod po ba kayo? Mainit po ano? Subalit ang kininyo, yung pawis na lumabas sa inyo, kagalingan ang makakamtan nyo. Amen po. Kahit po mainit, sa ginawa ninyo na sumabay po sa joyful, kasiglahan po ang magiging dulot nito sa inyo kung aangkin ninyo. Amen po. Hello. Hi. Nawa po mga minamahal ko, yamang kayo ay naririto, inakay sa banal na lambanang ito, papurihan at pasalamatan natin ang ating Panginoon, pagkat isa tayo sa kanyang inakay sa dakong ito para sa araw na ito. Mapalad po ba tayong lahat? Mahina po. Mapalad po tayo sapagkat sa araw na ito, isa tayo sa mababahaginan ng biyaya ng ating Panginoon. Kung tatanggapin po natin, di po ba? Amen. Sa araw pong ito, ako pong naatasan bilang maging facilitator sa araw na ito. Nais ko pong magbigay ng tema sa inyo. Ang tema ko pong ibibigay sa inyo ay kahilingan. Kahilingan. Ano po ba yung kahilingan? Yung mga gusto natin, yung mga hinihingi natin, yung at kadalasan po, di po ba, ang mga hinihiling natin, yung gusto nating mangyari sa atin, yung gusto nating matanggap natin, yung makapagpapasaya, makakapagpagalak, lalo na't yung makabubuti sa atin. Yung mga hinihiling po natin ay yung magiging makikinabang tayo. Ano po ba? Di po ba? Amen. Makikinig po ba kayo? Inaantok po ba kayo? Nais niyo po bang umuwi na may galak sa puso niyo? Amen. Didamhin po ninyo kung sino ang tinunguhan niyo sa dakong ito. Kahilingan. Ang sabi ko nga po, kadalasan, ang mga hinihiling natin ay yung mga kailangan natin, yung mga makapagpapabuti sa atin. Amen po ba? Alam niyo po ba, na hindi lang naman tayo ang sa tuwina ay may kahilingan. Kung natatandaan nyo, minsan po isang araw ay narinig ko sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, na lahat tayo ay may kahilingan sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Hindi po totoo yung sasabihin na wala na akong mahihiling. Hindi po totoo yon. Kung wala man po kayong mahihiling sa inyong sarili, natural po may mahihiling kayo para sa mga mahal nyo sa buhay, sa kabiyak ninyo, sa mga anak ninyo, sa kapwa ninyo. Hindi po ba? Kaya hindi mawawalan tayo ng kahilingan sa ating Panginoon. Sabi nga din po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, ang anumang ating mga kahilingan ay batid na batid ng Ama ito, pagkat wala ngang maililihim sa Kanya, di po ba? Subalit, tinuran din po ng banal na Espiritu, ilan naman kaya sa mga anak niya ang nakakaalam, na nakakabatid kung ano ang kahilingan ng Panginoon sa Kanya? Nais ko pong maging daan ng bahaginan, pagnilayan po ninyo marahil po ito na yung panahon na alamin naman natin na kung ano ba ang hinihiling ng Diyos sa bawat isa sa atin. At kung alam mo na ito, na ibibigay mo ba sa Kanya ito? Di po ba, kapag ikaw ay may kahilingan, ang nais mo ay matanggap mo, maibigay sa'yo, maganap ito. Kapag ang kahilingan mo ay di pa naibibigay, di po ba, kung minsan may lumbay tayo? Di po ba? Ganon din po ang Ama. May mga kahilingan din po siya sa mga anak niya. Kapag hindi ito naibibigay, nalulumbay din po siya. Kaya
ito po ang nais kong maging ang pagnilayan ninyo, mga minamahal ko. Alam nyo na ba kung ano ang kahilingan ng Diyos sa inyo? At kung alam naman ninyo na ibibigay o maibibigay kaya ninyo ito? Bilang mga lingkod, mga alagad, mga choir, IT, CAPS, alam na po ba natin ang kahilingan ng Diyos sa atin? At ito ba ay naibibigay natin o maibibigay natin sa Kanya? Bilang mga tagasunod, alam niyo po ba kung ano ang hinihiling ng Diyos sa inyo? Bilang pasyente, gayon din po. Alam niyo po ba kung ano ang hinihiling ng Diyos sa inyo? Maibibigay kaya natin ito o naibibigay na natin ito? Bibigyan ko po kayo ng ilang sandali upang pagnilayan ito. Naunawaan niyo po ba? Naunawaan niyo po? Ano po ba ang kahilingan ng Diyos sa inyo? At kung ito ba ay naibigay o naibibigay at maibibigay ninyo? Habang nagninilay po kayo, nais kong po tumawag ng isang kapatid upang tumayo sa harapang ito. Sa tuwina, batid ko po, nasa tuwina ang kahilingan niya ay makatayo sa harapang ito upang makapagbigay o makapag-alay ng awit bilang pagbabalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. At ang kahilingan naman ng Diyos sa Kanya, ng Ama sa Kanya, sa tuwina'y marinig ang tinig niya sa pamamagitan ng awitin upang siya'y papurihan at parangalan. Nais ko pong tawagin ang kapatid na ito. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay sa katauhan ng ating kapatid na si Mirna Andrada. Purihin at dakilain ang ating Panginoon. Salamat pong muli, Ama, sa pagkakataong ito na sa huling araw ng linggo bilang paglilingkod sa iyo ay niloob mong makatindig pong muli ako sa harapan, sa iyong banal na harapan. Kaya po, sama't dalangin ko, muli ay pagharian mo po ako. Amen. Buhay po ang Diyos. Marahil hindi na po ako magbabahagi ng napakahaba. Uhaw na uhaw lamang po ang aking kaluluwa sa buong linggong ito, at kagaya po kagabi, pinaghintay ko po ang Panginoon, kaya medyo hindi po ako nagkaroon ng mapayapang pagtulog. Kaya eto na po ako, Ama. Siguro po habang nagninilay kayo doon sa katanungan ng tema, ay aawitan ko po ang ating Panginoon, at para na rin po sa inyong lahat. Ang katanungan po, sa ating mga kahilingan, ano po bilang tao ay, ito po ang sagot. Maghintay po tayo, alin sabi doon sa pagiging matapat natin sa Panginoon. At bahala na po yung mga papalari na tawagin ng Ama na magpalawak ng tugon doon sa katanungan. Ngayon po, ito po ang awitin ko para sa inyong lahat. At kayo din po, alay ko po ito sa aking kamag-anak na si Kuyang Piling. Awitin po para sa inyong ate. Isa po ito sa paborito niyong awitin na wala po sa espiritu mula kay Mami Betsy para po sa inyong lahat. Salamat po, Ama. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil kanya ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ginhawa. Ang isipin mo'y may bukas pa na may roong sigla.
kabigo ay hindi hadlang upang lumaban ka. Hanggang luluha kung nabibigo, dapat ay lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatit kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay lamang. Kung ikaw ay may inaasam para sa iyong buhay, sa Ama ay dubulog ka ng may katapatan. Kung ito'y makabubuti, asahang makakamtan. Subalit kung hindi naman, ay huwag kang malumbay. Hindi ngayon nabigo ka, ay di ka narinig. Siya'y laging nakikinig sa anak niyang gilid. Kung kailangan mo'y tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man, ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatit kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatit kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Salamat po, Ama. Salamat po. Salamat, mahal na kapatid. Napakasarap pakinggan ng awit mo. Damang-dama na sa iyo ang banal na Espiritu. Tingnan niyo, napakabuti po ng Ama, no po. Naibigay yung kahilingan niya at naibigay rin din po niya sa Ama ang kahilingan sa Kanya. Ngayon naman po, nais kong tumawag ng isang nagasunod kabataan nito. Batid ko na marami siyang kahilingan na ibinigay na ng Ama sa Kanya. At batid ko rin na alam na niya kung ano naman ang hiniling at kahilingan ng Ama sa Kanya. Nais ko pong tawagin ng kapatid na ito
ito daw po yung unang-unang kabataan ng Divine Mercy. Nais ko pong tawagan ng anak na si Rochem. Magandang hapon po sa lahat. Buhay po ba ang Diyos? Yes, oo. Every time na mapupunta ako dito, yun yung lagi kong naririnig eh. Buhay ang Diyos, di po ba? Yeah, opo. Papakilala po muna ako. Ako po si Rojem Castro. Siguro po hindi kayo medyo familiar sa akin. Pero nung siguro way back mga 4 years or 5 years ago, medyo nadalas po yung pagpunta ko dito. Siguro mako-consider ko yung batch namin yung nagtatag nung kabataang Divine Mercy. Yun po. Isa po ako dun sa mga kauna-unahang naging miyembro nung grupo na yun. Kaya lang po, medyo naging busy din, kaya pasulpot-sulpot na lang din yung pagditaw ko dito. Pero ganun pa man, kahit nadalang man ako sa pagpunta po dito, hindi pa rin naman ako nakalimot sa ating Panginoon. Regularly pa rin naman akong nagsisimba, nagdarasal. Ganun po. Medyo nakakaba. Tapos, siguro ang i-share ko na lang siguro, tamang-tama din yung pagpunta ko dito dahil maganda yung ating tema, yung kahilingan. Ayan. Siguro sa atin pong lahat naman siguro tayo may mga pinagdadaanan sa buhay, may mga pighati, may mga dalahin. Siguro ang ma-share ko lang, every time na makaka-experience po tayo ng mga ganong pagkakataon, wag lang tayong makakalimot tumawag sa Kanya. Kasi proven and tested, kahit anong problema, pinagdadaanan natin, once na tumawag ka sa Kanya, panigurado ibibigay at ibibigay niya. Siguro i-share ko na din, siguro magtataka po kayo, sa batang katulad ko, wala siguro iisipin nyo, wala siguro tong problema, wala masyadong hinanakit sa buhay, pero siguro normal talaga sa lahat ng tao yung may ganun. Kaya ako, sinasabi ko, katulad ng pinagdadaanan ko ngayon, medyo mabigat kasi yung task ko. Merong mga umaasa, merong mga ipinangako na kailangan kong tuparin, kaya medyo mabigat din. Ang nagiging gabay ko na lang siguro yung araw-araw na pagdarasal sa Kanya. Tsaka ito yung kahit paminsan-minsan, pag nagkakaroon ng libre na oras, dumadaan dito sa dambana para magpasalamat sa Kanya. Siguro, isa rin sa, hindi lang siguro sa yung kung bakit ako nandito para magpasalamat sa Kanya, kundi para siguro maglinis yung mga nagawa nating pagkakasala. Siyempre, wala rin namang taong perpekto, kaya kailangan humingi din tayo ng kapatawaran sa Kanya. Tapos, siguro lahat siguro na nakakarinig dito, hikayatin ko na rin kayo na kung sakasakali mang magdadasal tayo, bibisita tayo dito sa dambana, mas mainam siguro yung buo yung pamilyang nagpupunta dito. Kasi napakasarap sa pakiramdam ng pumupunta ka dito kasama may pamilya mo. Hindi lang ikaw yung masaya, panigurado yung Diyos na buhay, matutuwa at matutuwa siya kapag nakitang sabay-sabay kayong nagpupunta dito sa dambana niya. Tapos, ano pa ba? Healing. Yun yung naging tema kasi natin, healing. So, wag lang tayo magsasawa. Sige, patuloy, healing, healing, healing. Pero sana naman, yung hinihiling ng Diyos, maibigay din natin yung para sa Kanya. Yan, dahil lahat naman yan, ibibigay at ibibigay niya panigurado eh. Maghintay lang tayo ng perfect time. Yun lang siguro.
may mga next time pa naman siguro. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Salamat anak. Sa murang edad niya, ano po, marami na siyang natanggap na kahilingan niya sa dakong ito. At alam din po niya kung ano ang hinihiling ng Diyos sa kanya, ng Ama sa kanya. Sa sandali pong ito, nais ko po munang tawagin ang kapatid na ito upang may i-announce lamang po sa inyo. Tinatawagan ko po ang kapatid na Arlene. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Isang announcement lamang po. Sa darating pong Lunes, ang ating banal na gawain po ay magsisimula po sa ganap na 12 noon po. Inuulit ko po, alas 12 po magsisimula ang ating gawain sa Lunes sapagkat pagkatapos po ng gawain dito ay may tutunguhang mission po. Yun lamang po at maraming salamat po. Habang nasa adoration pa po ang mahal na Apo, nais ko po muna ulit tumawag. Sa mga kahilingan po natin kapag ibinibigay ito, di ba bagat galak na galak tayo? Sa tuwin ay nagpapasalamat tayo. Kapag po ba may mga kahilingan tayo na hindi pa naibibigay, nalulumbay po ba tayo? Sa pandaman niyo po ba'y bigo tayo? Hindi po, sapagkat takda-takda nga pong pagbibigay ng Ama. Sabi nga po, lahat ng kahilingan natin ay batid niya. At ang sabi nga po niya sa isang talata, humiling ka sa aking pangalan at ito'y ibibigay ko sa inyo. Matuto lamang maghintay tayo, maghintay na may galak. Panigurado po, ito'y kakamtin natin. Maraming salamat